Aminado po ang palasyo na wala pa ho silang natatanggap na red notice mula po sa Interpol kaugnay pa rin po sa posibleng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po sa palasyo, wala pang natatanggap na komunikasyon ang Justice Department mula sa Interpol. Kung may matanggap naman daw ho, nangangako Malacanang na ito'y isa sa publiko nila. Naging maugong po ang posibleng pag-aresto kay Duterte matapos nga pong lumabas ang report na nag-issue umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Pero niliwanag po ng palasyo na hindi nagbabago ang posisyon ng gobyerno sa issue. Hindi raw makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC pero sila'y susunod sa Interpol. Samantala, sa gitna naman ng bali-balitang pag-issue nga ng warrant of arrest ng ICC, magkasama namang humarap sa mga OFW sa Hong Kong ang mag-amang sina dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Dito nga nagpasalamat ang Vice Presidente sa mga bumoto sa kanya noong 2022 elections, sabay pahapyaw tungkol sa paparating na 2028 elections. Wala siyang binanggit na kahit anong detalye pero napuno ng hiyawan ng Southern Stadium sa Wan Chai. Kasama ng magamang Duterte sa Thanksgiving event ang mga pambato ng PDP sa pagkasenador. Pero si VP Sara nilinaw na wala siyang ine-endorso sa halalan dahil takot na daw siyang mabudol. Matatanda ang lumala ang hidwaan ng bise at ng Pangulong Marcos Jr. matapos ang tambalan nila sa Uniteam noon. Kaya ang palasyo bumuelta sa Vice-Presidente sabay banat na hindi rin naman daw inakala ng Uniteam na kayang maglustay ng 125 million pesos na confidential fund ng bise sa loob lamang ng 11 araw. Tiniyak po naman ng isang international IT expert at election certifier na mahirap mahaka ang sistemang gagamitin po ng COMELEC para po sa Bilang Pilipino 2025. Sinabi yan kasabay po ng pagseselyo ng source code para nga po sa Overseas Voting and Counting System o OVCS. Bukod sa firewall, meron din daw hong intrusion detection system ang mga ito pagdating sa transmission. Kumpara po naman sa mga nagdaang eleksyon, aabuti lang daw ng 3 hanggang 4 na segundo ang transmission mula sa presinto papunta po sa data server. Mabilis daw ito masyado para mapasok kaagad ng mga hackers. Bumuelta naman ang Department of Foreign Affairs o DFA sa patutsada ng China sa pagpalag ng Pilipinas sa issue po ng South China Sea. Matatanda ang tinawag na shadow play ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ang ginagawang hakbang ng Pilipinas laban sa kanila. Scripted daw ang mga aksyon ng Pilipinas na kontrolado ng tinawag nitong external forces at ang buwelta naman ng DFA, pagtatanggol ng Pilipinas sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Iginit nitong isang malayang bansang Pilipinas na may karapatang isulong at ipagtanggol ang ating soberanya. Ang banat pa ng DFA, China ang patuloy na lumalabag sa international law na matagal nang pinawalang bisa ang pagkamkam nito sa halos kabuuan ng South China Sea.